Chapter 2. Ang kumukutitap na ilaw ng kandila ay nagbigay ng mainit na liwanag sa sira-sirang silid. Tahimik na nakahiga ang lalaki, malinis na sa dugo ang mukha, maputla ngunit gwapo, kapansin-pansing maganda. Mukhang medyo bata pa ang binata, payat ngunit hindi mahina ang katawan. Marahil dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, muli siyang nakatulog. Ang kanyang mahahabang pilik matay nakapatong sa kanyang mga talukap, nagpapakita ng mga anino na hugis pamaypay dulot ng ilaw ng lampara. Ang kanyang ilong ay tuwid, at kahit na wala siyang malay, ang kanyang manipis at putok-putok na labi ay mariing nakatikom, nagpapahiwatig ng pagkataong sutil. Ang gayong mukha kasama ng kanyang bugbog na katawan, ay tila isang puno ng pino na may mga sangang nabasag ng yelo, ngunit nakatayo pa rin ng matangkad at mapagmataas, o isang magaspang na batong jade na inukit ng di mabilang na mga butas, ngunit nakabalot pa rin sa mabatong balat nito. Nagdulot ito ng pagkahabag sa mga tumitingin. Naistorbo man sa liwanag ng lampara o dahil sa tagal ng pagtitik, kumampay ang mahabang pilik mata ng binata at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng tinta, walang anumang emosyon. Singkit pataas sa gilid ang mata nito. Nagbibigay sa kanya ng likas na pagkawalang pakialam. Si Fan Changyu, na hindi nahihiyang nahuli na nakatitig, ay mahinahong nagtanong, "Gising ka na?" Hindi sumagot ang lalaki nang mapansin ni Fan Changyu ang kanyang mga labi, nag-aakala siyang malala na ang kanyang mga sugat at nahihirapang magsalita. Nagtanong si Fan Changyu, "Gusto mo ba ng tubig?" Marahan siyang tumango at sa wakas ay nagsalita. Ligtas mo ba? Ako? Paos ang kanyang tinig na parang grabang kumakamot sa isang sirang kulintang. Hindi angkop sa kanyang mukha na tila malinaw na buwan at sariwang niebe. Pumunta si Fan Changyu sa mesa para magbuhos ng tubig sa isang tasa at iniabot ito. "Nakita kitang nakahando sa isa kagubatan at binuhat kang pabalik. Ngunit si Tito Zhao ang tunay na humila sa iyo pabalik mula sa bingit ng kamatayan." Tumigil siya ng bahagya bago idinagdag, "Ito ay silid sa kanyang bahay. Dati siyang manggagamot." Kahit na siya ay isang manggagamot hayop, nagtangka ang lalaki na umupo. Ang kamay na tumanggap sa tasa ay natatakpan ng iba't ibang gasgas na halos walang nakikitang parte ng balat na walang sugat. Matapos ang ilang lagok ng tubig ay tinakpan niya ang kanyang bibig at nagsimulang umubo ng mahina. Ang kanyang gulugulong buhok ay bumagsak paharap, nagpapakita ng mas maputlang panga. Sabi ni Fan Changyu, "Dahan-dahan kang uminom. Nakikita kong hindi ka taga dito. Dahil hindi ko alam ang pangalan mo o kung saan ka nakatira, hindi ko to iniulat sa mga bantay na yun. Inatake ka ba ng mga tulisan sa Hachako?" Huminto siya sa pag-ubo at ibinaba ang kanyang tingin. Kalahati ng kanyang mukha ay nakatago sa mga anino na hindi maaabot ng liwanag ng kandila. Pamilya. Kuha yan. Pangalan Jeng. May labanan sa Hilaga at tumakas ako rito mula sa Chongzhou. Ang bayan ng Linan ay isang maliit na bayan lamang sa ilalim ng lalawigan ng Jizhou. Si Fan Changyu, na hindi kailanman pang nakaalis sa Jizhou sa kanyang buhay, ay hindi masyadong malinaw tungkol sa kasalukuyang kaganapan sa politika. Gayunpaman, ang gobyerno ay nangolekta ng butil sa taglagas, marahil para sa digmaan kumunot ang kanyang talukap. Isang palaboy sa digmaan, nag-iisa, ang kanyang pamilya ay malamang na nakatagpo ng kasawian. Tinanong niya, "Mayroon ka bang natitirang pamilya?" Nang marinig ito, namuti ang mga daliring nakahawak sa tasa dahil sa pagdiin ng hawak. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, paos siyang bumigkas ng ilang salita. Wala na silang lahat. Sa katunayan, patay na nga ang kanyang pamilya. Si Fan Changyu, na kamakailan lang dumaan sa sakit ng pagkawala ng mga magulang, ay naunawaan ang nasa isip ng lalaki. Taimtim niyang sinabi, "Patawad." Sinabi ng lalaki, Wala. Yon. ngunit nagsimula siyang umubo muli na parang may dugo sa kanyang lalamunan. Lalong lumakas ang kanyang pag-ubo, nabitawan ang tasang nabasag sa sahig. Parang iuubo niya ang mismong baga niya. Saglit na natuliro si Fan Changyu, ngunit mabilis na bumalik sa sarili at tinawag si Tita Zhao, "Tita!" at lumapit sa lalaki upang tapikin ang kanyang likod at tulungan siyang huminga.
Marami siyang sugat ng espada at kutsilyo sa kanyang katawan, kaya't may mga bendahe na nakabalot mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang dibdib. Upang maiwasang maipit ang mga sugat, nagsuot lamang siya ng maluwag at malaking panloob na damit. Ngayon, sa matinding pag-ubo nito, lumuwag ang kanyang damit na inilantad ang nakabenda na katawan. Sa madilim na liwanag ng kandila, malinaw na naaninag ang kanyang mga kalamnan sa tiyan sa ilalim ng mga bendahe. Ngunit ang marahas na pag-ubo ay muling nagbukas ng kanyang mga sugat. At dahan-dahang tumagos ang dugo sa mga bendahe, mas malakas na tumawag si Fan Changyu. Tita, pakibilisan at hilingin kay Tito Jao na bumalik at tingnan. Tumugon si Tita Jao mula sa labas at nagmamadaling umalis upang hanapin ang kanyang asawa. Patuloy ang pag-ubo ng lalaki, ang dating maputlang mukha ay namumula na ngayon. Sa wakas, sumandal siya sa kama at umubo ng sansubong malagkit na dugo. Nagulat si Fan Changyu sa takot na baka bumagsak siya sa sahig. Mabilis niyang inalalayan ang balikat nito, nagtanong, Kumusta ang pakiramdam mo? puno ng malamig na pawis ang kanyang noo at basang-basa rin ang kanyang liig at dibdib. Para siyang hinila mula sa tubig na may malakas na amoy ng dugo na nagmumula sa kanya. Ang kanyang gusot na buhok ay bumagsak sa kanyang noo na nagpapakita ng isang kahabag-habag na anyo. Mabuti na yon. Salamat. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig gamit ang likod ng kamay at sumandal sa poste ng kama, hingal na hingal. Nalantad ang mahina niyang liig para siyang isang mabangis na hayop na handa ng magpahila kay kamatayan. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, tiyak na hindi mukhang mabuti na, gaya ng kanyang binanggit. Tumingin si Fan Changyu sa lalaki, na inaalala ang unang pagkakataon na nakita nito. Sa kanyang bahagyang walang malay na pangangatawan, pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata para tingnan siya tila isang lobong malapit ng mamatay nang sa wakas ay bumalik si Tito Jao mula sa labas. Nahimatay na ang lalaki dahil sa pagod. Ang kanyang hininga ay singnipis ng sinulid. Si Fan Changyu ay nakaupo sa labas ng pintuan na may nag-aalalang mukha, tulad ng isang magsasaka na dumanas ng taggutom, nagmumuni-muni. Kung ang lalaking ito ay namatay, dapat ba siyang, bilang mabuting tao, ay tumulong hanggang sa dulo at bilhan siya ng manipis na kabaong para ilibing, o maghukay na lang ng butas sa kung saan at ilibing siya? Pinakiramdaman niya ang ilang tansong barya na natitira sa kanyang bulsa. Naisip niya na tila ang paghukay sa kung saan ang maaaring mas mainam. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay kailangan pang kumain, at ang paghuhukay ng isang butas upang mailibing siya ay sapat na. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Karpinterong Jao mula sa silid na may seryosong mukha. Walang sabi-sabi, pumunta siya sa kanilang sala at nagbuhos ng isang tasa ng malamig na tsaa. Si Fan Changyu, sa pag-aakalang hindi naligtas ang lalaki, ay nagsabi, Tito Jao, wag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi siya naligtas, ito ang kanyang kapalaran. Pag nalagutan na siya ng hininga, dadalhin ko siya sa bundok at hahanap ng lugar na payapat maaliwalas para ilibing siya. Nabulunan ng karpintero na si Jao ang kanyang tsaa at umubo ng ilang saglit bago napabuntong hininga. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Buhay pa siya. Natigilan si Fan Changyu at saka napakamot ng ulo sa kahihiyan. Umuubo siya ng dugo kanina at lumabas ka na napakaseryoso ng mukha. Akala ko'y hindi siya makakaraos. Paliwanag ni Karpinterong Jao. Ang binatang yon, may matibay na pangangatawan. Ang pag-ubo ng malapot na dugo ang nagligtas sa buhay niya. Ngunit yun lang, iniligtas lamang ang kanyang buhay. Kung siya'y ganap na makabangon sa hinaharap, nakasalalay sa maingat na pag-aalaga at sa kanyang kapalaran. Ang ibig sabihin maaaring siyang maging lumpong di makapagbuhat o magbitbit ng anuman. Tinanong niya si Fan Changyu. Alam mo ba kung saan siya galing? May kamag-anak ba siya? Naalala ni Fan Changyu ang nabanggit ng lalaki at umupo muli sa may pintuan na parang nasalanta ng bagyo. Sinabi niya na tumakas siya mula sa hilaga bilang isang palaboy. Patay na lahat ang pamilya niya. Nakatakas siya dito upang makatagpo lamang ng mga tulisan sa bundok. Natatakot ako na wala siyang mapupuntahan ngayon. Nagtinginan ang matandang mag-asawang Jao, ibinuka ang kanilang mga bibig, ngunit nanatiling tahimik. Ang pansamantalang pagliligtas sa isang tao ay isang bagay,
Ngunit ang patuloy na pag-aalaga sa isang lumpo ay ibang bagay. Sa tindi ng pinsala, hindi lamang mahal ang gamot, ngunit ang dagdag na mangkok at sipit pangkain ay isa pang bibig na palamunin. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tinanong siya ni Karpintero Jao. Ano sa tingin mong dapat nating gawin? Kinuha ni Fan Changyu ang isang patpat at gumuhit ng 2 bilog sa lupa bago sumagot. Binitbit ko na rin naman siya mula sa gubat. Di natin siya basta-basta mapapaalis ngayon. Nag-aalala si Tita Jao para sa kanya. Pumanaw na ang mga magulang mo at sining ay nasa mahinang kalusugan, palaging nangangailangan ng gamot. Paano mo kakayaning mag-alaga ng isa pang walang ambag? Naramdaman din ni Fan Changyu na nagdala siya ng batong ipupukol sa sariling ulo, ngunit wala siyang nakitang ibang pagpipilian. Sabi niya, Sa ngayon, hayaan muna siyang gumaling sa mga sugat niya. Pag siya ay mas bumuti na, malalaman natin kung ano ang mga plano niya para sa kanyang sarili. sa loob ng silid, narinig ng lalaking katatapos lang ng paggamot karayom ni Karpinterong Jao na nagkamalay ang pag-uusap na ito. Bahagyang lumingon sa pinto ang itim niyang mga mata, sa madilim na kalangitan, nagsimulang bumagsak muli ang makapal na niebe. Ang mainit na liwanag mula sa kandila sa loob ng silid ay tila nagbabawas ng kalamigan. Nakayuko sa may pintuan ang dalaga, nakasuot ng lumang baro na kulay makopa. Nakapatong ang siko sa kanyang tuhod, ang isang kamay ay nakasuporta sa kanyang maputing pisngi. Ang isa naman ay may hawak na isang maliit na patpat na tinutusok at tinutulak sa lupa. Bahagyang nakakunot ang maselang kilay na parabang isang mahirap na palaisipan, napabuntong hininga ang matatandang mag-asawa. Saglit na tiningnan ng lalaki sa mukha ng dalaga bago siya tumingin palayo. Dahan-dahang pumikit at pilit na pinipigilan ang pag-ubo na namumuo sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, pagka-uwi at pagtapos maghintay na makatulog ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kinuha ni Fan Changyu ang isang kahong-kahoy na nakatago sa kisam. Sa loob ng kahon ay ilang naselyohang mga kasulatan ng lupa at isang dakot ng mga tansong barya. Ang mga lupain ay iniwan ng kanyang mga magulang pagkatapos nilang pumanaw, at ang mga tansong barya ay kinita ni Fan Changyu mula sa pagkatay ng baboy. Dating medyo may kaya ang kanyang pamilya. Ang kanilang kasalukuyang kahirapan ay nagmula sa desisyon ng kanyang ama na mamuhunan ng malaking halaga sa pagtatayo ng isang kulungan ng baboy noong nakaraang taon. Ang kanyang ama ay isang kilalang mangangatay sa bayan at nadama na mas matipid ang pag-aalaga ng sariling baboy kaysa bumili ng mga baboy para katayin. Binalak niyang magtayo ng kulungan ng baboy sa kalayunan at kumuha ng mga taong tutulong sa pag-aalaga ng mga baboy. Sa kasamaang palad, bago pa maitayo ang kulungan ng baboy, areho silang naaksidente ng kanyang asawa. Halos maubos ang lahat ng pondo ng pamilya sa mga gastos sa libing. Dahil walang kinikita, walang magawa si Fan Changyu kundi ang magkatay ng baboy para mabuhay. Naisip niyang magbenta ng ilang lupain para sa di inaasahang gastusin, ngunit ayon sa kasalukuyang mga batas ng dinastiya, sa pagkamatay ng mga magulang, ang mga anak na babae ay hindi maaaring magmana ng ari-arian ng pamilya nang walang nakasulat na testamento mula sa kanilang mga magulang. Kung ang namatay ay walang mga anak na lalaki, ang ari-arian ay mapupunta sa mga kapatid ng mga magulang. Bilang isang anak, hindi mailipat ni Fan Changyu ang pagmamay-ari ng bahay at lupa na iniwan ng kanyang mga magulang. At hindi rin niya ito magagamit bilang garantiya para umutang ng pilak. Ang kanyang tiyuhin ay isang sugarol na gabundok ang utang. Sabik siyang kunin ang ari-arian ng kanilang pamilya para mabayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal at paminsan-minsan ay pumupunta para manggulo, sinusubukang pilitin siyang ibigay ang kasulatan sa bahay. Tumanggi si Fan Changyu, syempre. Hindi lamang ang bahay na tinitirhan niya, kasama ang kanyang mga magulang sa loob ng mahigit isang dekada, na may taglay na damdamin ang bawat dahon ng damot puno, ngunit kung mawawalan sila ng tirahan, saan sila pupunta ng kanyang nakababatang kapatid na babae? Mapupunta ba sila sa lansangan? Sa takot na baka malinlang ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa pagbubunyag ng kaalaman, hindi man lang sinabi sa kanya ni Fan Changyu kung saan nakatago ang mga papeles. Ibinuhos niya ang mga tansong barya mula sa kahon at binilang ang mga ito. Kabuang 370 wen, lahat ay naipon mula sa kanyang trabaho sa pagkatay ng baboy pagkatapos ibawas ang pang-araw-araw na gastos. Kahit na hindi niya inuwi ang lalaking iyon, hindi magtatagal ay hindi na makakayanan ng kanyang pamilya. Ang pag-asa sa pagkatay ng baboy para sa kita ay hindi isang pangmatagalang paraan.
Maganda ang kita noong ika-12 buwan kung kailan maraming pamilya ang nagkatay ng baboy para sa bagong taon. Ngunit pagkatapos noon, halos wala nang kita. Tinatantiya ni Fan Changyu na kailangan niyang muling buksan ang tindahan ng karning baboy ng kanilang pamilya. Gumawa siya ng ilang pagkwenta sa isipan. Sa ika-12 buwan, ang isang buhay na baboy ay nagkakahalaga ng 15 wen kada jin. Ang pagbili ng 80 jin na baboy ay nagkakahalaga ng 1 guwan at 200 wen. Pagkatapos ng makatay, magkakaroon ng mga 60 jin ng karne. Kung ibebenta sa presyo ng sariwang karne na 30 wen kada jin, ang isang baboy ay maaaring kumita ng 600 wen kung ang ulo at laman loob ng baboy ay ginawang humba at ibinibenta bilang ulam, mas mataas pa ang presyo. Sa panahon ng bagong taon, ang bawat sambahayan ay kailangang aliwin ang mga bisita, ngunit ang mga ordinaryong pamilya ay bihirang magkaroon ng kumpletong sangkap ng mga panimpla at hindi makapaghanda ng mga kahangahangang pagkain. Karamihan ay bibili ng ilang inihandang ulam mula sa mga karinderya, at ang humba ay medyo sikat sa panahong ito. Magandang sa pantaha, ngunit ang balakid ay nasa kawalan ng sapat na pilak upang makabili ng kahit isang baboy sa kasalukuyan. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Fan Changyu. Inilagay ang mga tansong barya sa bulsa ng manggas at ibinalik lamang ang mga titulo ng lupa sa kahon at inilagay ito pabalik sa kisame. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaipon ng sapat na pera para makabili muna ng baboy.